Magandang araw po sa inyong lahat. Baling tulungan ko po kayo na makapag-translate po ng tama kung saan ay yung Tagalog na mensahe po natin ay gagawin po natin na English na mensahe. O itra-translate po natin sa English. Okay? So magbigay po ako ng halimbawa. Amoy mabaho ito. Mukhang matatag ito. Lasang maalat ito. Okay? Ito po ay nagagamit po natin. Di ba? Lagi. So, para may translate po natin yan, ito pong pattern na ito na nasa baba, yan po yung makakatulong sa atin para may translate natin ng tama sa English. Ito pong tatlo. Okay? At ito po yung ating pattern. Subject, linking verb, plus adjective. Okay? So, ganito lang po ang style niyan. Itong amoy mabaho ito, alamin nyo po muna ang uri ng bawat salita na meron tayo sa ating Tagalog na mensahe. Yung amoy, i-English nyo muna. Kapag in English po yan ay smell. At yung smell, kapag tinignan nyo sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay verb o linking verb. Okay po. So, dito pa lang sa ating pattern, kitang-kita nyo na kung saan ipuposisyon ang amoy sa gitna. Kaya ayun, nasa gitna po ng it at saka ng stinking yung smell. Diba? Ngayon, sumunod itong mabaho. Kapag yan na in English nyo, stinking. At kapag yan ay tinignan nyo sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay adjective. Kaya itong stinking, nasa huli kasi itong adjective natin nasa huli dito sa pattern. Okay? Samantala, itong salitang ito, itinuturo po natin yung ating pinag-uusapan. At sa salitang pinag-uusapan, kapag in English po pinag-uusapan, subject po yun. Kaya itong salitang ito, o it sa English, ay nasa unahan kasi siya yung subject. Okay po? So, ganun po yun. Ito pong it ay pronoun. At ang pronoun po ay maaaring pag-usapan. At pag sinabing pag-usapan, subject po yun. Kaya yan. So, kung mapapansin nyo, yung itinuro ko po kahapon na video ay sinasabi ko doon na ang pronoun at saka noun ay maaari natin gawing subject. At ito po yung subject natin, itong it, kasi pronoun po yan. Okay po? Isa pa. Mukhang matatag ito. Alamin niyo po muna itong mukha, itong mukhang. Kapag in English po yan, maaaring look. At kung mapapansin nyo, yung look po ay verb pag tinignan sa dictionary. Kaya nasa gitna na naman. Yung matatag, firm po yan. Adjective po yan. Kaya nasa hulihan. Tapos yung it, yan po yung subject natin. Mukhang matatag ito. It looks firm. Okay? Ito nga palang amoy mabaho ito. It smells stinking. Ganun naman po. Okay? Itong lasang maalat ito, yan naman po, yung lasa, taste po yan. Verb po yan. Kaya nasa gitna. Yung maalat, yan po ay adjective. Salty. Kaya nasa hulihan. Tapos yung ito, yan yung subject natin. Lasang maalat ito, it tastes salty. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, yung ating mga verb ay may S sa dulo. Yung smell, naging smells. Yung look, naging looks. Yung taste, naging taste. May S sa dulo. Kaya po nagkaganyan kasi yung ating ginagawang English sentence ay naka-present tense. Ang ibig sabihin niyan, yung impormasyon na ibinibigay po natin ay pang ngayon. So ito ang taga-bigay senyales na pang ngayon po yung ating ibinibigay na impormasyon. Yung paglalagay ng S sa dulo sa ating verb. Kaya nakalagay dito, linking verb, tapos may S sa dulo. Yun po ang ibig ko sabihin. Naka-present tense tayo. Okay? Ngayon, may pagkakataon po na ganito naman tayo magtagalog. Ito ay amoy mabaho. Mabaho ito. Kung mapapansin nyo, magkasing ideya naman po. Kasing ideya lang din po nitong amoy mabaho ito. Kapag ganun po, ito pa ring pattern na nasa baba ang inyong susundin. Okay po? So, dito muna tayo sa mabaho ito. Kung mapapansin nyo, nawala yung amoy. Okay? Pag sinabing mabaho, yan ay adjective. Okay? At para malaman po natin yung verb para sa mabaho, di ba yan ay patungkol sa amoy? So, yung amoy, yun na po yung verb natin. Okay? At yun po yung smell. So, yung verb na gagamitin nyo sa mabaho ito ay itong smell o amoy. Okay? Kasi dito sa mabaho ito, walang salitang amoy.
kailangan nyo magdagdag ng verb. Kasi itong pattern natin, yan yung sinusunod natin. At ang pinaka tamang verb po na ipangpareha sa mabaho ay itong salitang amoy o smell. Kaya pag in-English natin itong mabaho ito, it smells stinking. Okay? Samantala ito ay amoy mabaho, kung mapapansin nyo, nadagdagan naman ng salitang ay. Okay? Ngayon, ito pong ay, huwag nyo nang pansinin po yan. Huwag nyo nang i-translate sa English kasi magkakamali kayo. Kasi ito po ay tinatranslate ko bilang am, is, are, was, or were. Na kapag yan po ay itinranslate nyo, mali na po yung pattern na ginagawa natin. Magiging subject, linking verb, adjective. Okay? At saka, ang nakalagay po dito sa pattern natin na nasa baba, yung linking verb po natin ay nilalagyan natin ng s sa dulo. At ito pong ay, kapag yan ay in English, maaari nga pong is, are, was, over, hindi po yun nilalagyan ng s sa dulo. Kaya yun po yung pananda natin na ang ay hindi na kailangan pang i-translate sa English, kundi itong amoy na linking verb natin o verb. Yan po yung maaari. Kasi yan yung maaaring lagyan ng s sa dulo. Okay po? So, sana po makikipag-aralan ng maigi po itong ating leksyon kasi napaka-importante po nito. Diba? Meron po tayong simpleng Tagalog na mensahe na kung saan ay meron palang kaakibat na tamang pattern para sundin at para maging tama yung pag-translate natin nitong ating Tagalog na mensahe patungong English. Diba? So, sana makikitandaan po itong subject, linking verb, plus S, plus adjective. Okay? Para makapag-translate po kayo ng tama sa English. Katulad po nitong mga Tagalog na mensahe po natin. Okay? At saka sana ngayon, alam nyo na ang present tense. Okay? Na kung saan, ang present tense po ay nalalaman po natin sa pamagitan ng verb. Na kung saan ay nilalagyan natin ng S sa dulo o ES sa dulo. O minsan wala. Depende po sa subject na ginagamit natin. Kaya naglagay po tayo ng S sa dulo kasi ang subject po natin ay it. Okay? Kapag gumamit po tayo ng subject na it, yung verb po natin ay nilalagyan natin ng S o ES sa dulo. Okay? At meron po mga verb na ang nilalagay po ay ES sa dulo. Pero sa sitwasyon po ng smell, look at taste, ang nilalagay po sa kanila ay S. S po lamang sa dulo, hindi po ES. Okay po? So sana lahat po ng mga sinasabi ko sa inyo ay makikitandaan kasi lahat po ay importante. Okay? Maraming salamat po.